Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Halos sakop ng kaulapan ng bagyong Opong ang buong Visayas at ilang bahagi ng Luzon base sa pinakahuling satellite image. Humina man bilang severe tropical storm ngayon, ramdam ang epekto nito hanggang sa Metro Manila. Tutukan dito sa Balitang Hali ang pinakabagong buletin ng pag-asa sa bagyong Opong. Mga kapuso, maulan na Biyernes ang nararanasan po sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa humahagapit na bagyong Opong. Nakabantay ang buong puwersa ng GMA Integrated News sa mga pinakasariwang sitwasyon sa mga lugar na dinaraanan ng bagyo. Nasa Calapan, Oriental, Mindoro si Bea Pinlac. Nasa Batangas City si Oscar Oida. Sitwasyon naman sa Legazpi City at Kabikulan ang babantayan ni JP Soriano. May 30 kumpirmadong patay sa Masbate kung saan nag-second landfall ang bagyong Opong. Ayon sa Masbate Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 2 sa kanila ay taga Masbate City. Isa raw ay nabagsakan ng puno. Habang ang isa ay nabagsakan ng gumuhong pader. Meron ding 10 sugatan sa Masbate. Sa ilang bahagi ng Masbate City, walang kuryente matapos bumagsak ang ilang poste at kawad ng kuryente. Nakahambalang din sa kalsada ang mga natumbang puno. Nawasak din ang ilang bahay at establishmento. Kaninang madaling araw, malakas na rin ang ulan sa bayan ng Dimasalang. Pinalikas na po ng mga otoridad ang nasa 100 pamilyang nakatira malapit sa pier dahil sa malalakas na alon mula sa dagat. Mahigit 5,000 pamilya naman sa Catanduanes ang pinalikas na. Kabilang sa kanila ang mga residente mula sa mga bayan ng Viga at San Andres. Malakas na ulan din ang bumuho sa ilang bahagi ng Oriental, Mindoro. Dahil pinagbawalang bumiyahe ang mga barko, stranded ang maraming pasahero at sasakyan. May ulat on the spot si Bea Pinlac. Bea? Rafi, Connie, sa lagay na ito humina na yung ulan pero kaninang umaga napakalakas ng buhos nito na sinabayan pa ng matinding hampas ng hangin. Tanaw rito sa aking likuran yung napakahabang hanay ng mga truck, sasakyan na stranded ngayon dahil hindi pa pwedeng pumalaot ang anumang sasakyang pandagat. Ang ilan dito may sakay na perishable goods tulad ng prutas at gulay at dahil Miyerkules pa walang biyahe ang barko. Ang ilan sa mga produkto nabubulok na. Nagpapatid naman ng ready-to-eat food pack sa mga otoridad ngayong umaga para sa mga stranded dito na driver. Ayon sa PDRMO, hindi raw kasi sila pwede sa Calapan Port o sa anumang pantalan mamalagi dahil nga sa banta ng storm surge. Nasa higit 500 pasahero, halos 400 rolling cargos, 4 na bus at 22 private vehicles ang stranded ngayon sa buong probinsya. Pag umuulan, pasok kami sa loob ng jeep. Siksikan kami dito. Malaki po, logi na po nun. Rafi, Connie, higit 1,000 pamilya o halos 4,000 katao yung nag-preemptive evacuation na. Pero ayon sa PDRMO, posible pa silang magpairal ng sapilitang pagpapalikas kung lalo pang sumungit yung panahon. Kasalukuyan nasa ilalim ng signal number 3 ang buong probinsya ng Oriental, Mindoro. Yan muna ang latest mula rito sa Oriental, Mindoro. Balik sa inyo. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Bea Pinlac. Binaha ang ilang bahagi ng Eastern Visayas sa gitna ng pananalasa ng bagyong Opong. Sa Ormoc, Leyte, rumaragasa ang tubig sa kalsada ng barangay San Isidro, Uwak. Pahirapan ang pagtawid doon ng mga pedestrian, pati motorista. Pinasok na rin po ng tubig ang ilang village sa lungsod. Rumaragasa din ang baha sa barangay San Pablo sa Naval, Biliran. Nawala naman ang kuryente sa Calbiga, Samar dahil sa malakas na hangin. Dahil sa kanseladong mga biyahe, stranded ang ilang pasahero sa mga terminal. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, naiipon na ang mga pasahero na naghihintay ng kanilang biyahe. Ang ilan sa kanila, bibiyahe sana pa Bicol. Base sa impormasyon na inalabas ng PITX, 24 na biyahe ang kanselado ngayong araw dahil sa bagyo. Kabilang dyan ang biyahe papuntang Baguio,
Tabaco City, Masbate, San Jose Mindoro, Tacloban, Iloilo City, Davao City at Tagum. May mga stranded ding pasahero sa Manila Northport mula pa kagabi. Inabutan sila ng pagkain ng mga taga-DSWD. Apat na beses nang naglandfall ang bagyong Opong. Ayon po sa Pag-asa, dakong alas 11:30 kagabi nang unang maglandfall sa San Policarpio, Eastern Samar ang bagyong Opong bilang typhoon. Kaninang alas 4, tumama naman ang bagyo sa Palanas, Masbate bilang severe tropical storm. Ikatlong landfall ay sa Milagros, Masbate kaninang alas 5:30 ng umaga. Habang pasado alas 8 kanina nang maglandfall ang bagyo sa San Fernando, Romblon. May mga inaasahan pang landfall ang bagyong Opong. Nananatili itong nasa severe tropical storm category. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 110 km per hour. Tumutok sa balitang hali para sa listahan ng mga lugar na isinailalim sa wind signal batay sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa. May banta po ngayon ng daluyong o storm surge sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas dahil sa bagyong Opong. Posibleng umabot sa 2.1 hanggang 3 metro ang taas ng tubig dagat na raragasa sa ilang coastal area sa Albay, Batangas, Camarines Provinces, Marinduque, Masbate, Mindoro Island, Palawan, Quezon Province, Romblon, Sorsogon, Samar at Northern Samar. 1 hanggang 2 metro naman ang posibleng daluyong sa ilang coastal areas ng Aklan, Antique, Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite o Capiz Catanduanes, Cavite, Iloilo, Negros Occidental, Pampanga at maging sa ilang panig ng Metro Manila. Ang mga residente pinapayuhang lumayo sa mga dalampasigan at agad lumikas sa matataas na lugar. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation na sampahan ng kasong indirect bribery at malversation of public funds ang ilan pang umano'y sangkot sa kickback sa flood control projects. Hindi na inisa-isa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla pero lahat daw ng idinawit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon ay pinakakasuhan. Binanggit ni Bernardo sina Ako Bicol Party List Representative Zaldico, Senador Chis Escudero, dating Senador Bong Revilla, dating Senador at ngayong Makati City Mayor Nancy Binay, DepEd Undersecretary Traiguib Olivar at Commission on Audit Commissioner Mario Lipana. Pina-freeze na ng DOJ sa Anti-Money Laundering Council ang bank accounts at iba pang assets na mga nabanggit. Ipalalagay rin daw sila sa Immigration Lookout Bulletin. Mariing itinanggi ni Escudero, Binay, Revilla at Olivar ang mga alegasyon ni Bernardo. Sinusubukan pang kunan ng bagong pahayag si Zaldico pero dati na niyang itinangging sangkot siya sa katiwalian. Sabi naman ng COA, naka-medical leave ngayon si Lipana at nagpapagamot abroad. Itinanggi nila dating House Speaker Martin Romualdez at Benguet Representative Eric Yap na nakatanggap sila ng kickback sa flood control projects. Kabilang sila sa mga kongresistang pinadalhan daw na mga maletang may milyong-milyong piso na nagpakilalang dating security detail ni Congressman Zaldico. Balitang hatid ni Maki Pulido. Isang nagpakilalang Orly Regala Guteza ang iniharap ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dati raw siyang nasa Philippine Marines at dati ring security detail ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa kanyang sinumpaang salaysay, sinabi ni Guteza na naghatid siya ng pera kay Ko at kay dating House Speaker Martin Romualdez. At ang tawag daw nila sa dinedeliver na pera, basura. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Taguig. Ayon kay Guteza, may pagkakataon din daw na nagdala si dating ACT-CIS Party List at ngayon Benguet Representative Eric Yap na 46 na maletang may laman na tig 48 million pesos sa bahay ni Ko sa Pasig. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat.
Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigas sa 50 kilos. Eh. Yung bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, hindi na-transfer po ninyo O sa bahay? transfer sa other sasakyan po pag ano. Okay, so dalawa, tatlong sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, sumunod 18 po na mga maleta. 3 times a week. Yes, sir. Mula sa bahay sa Pasig, hinatid daw ang mga ito ni Guteza sa condo unit ni Ko sa Taguig. Doon daw hinati ang mga maleta. 11 maletang may lamang pera ang naiwan umano sa condo ni Ko, habang ang 35 inihatid daw sa bahay ni Romualdez sa Taguig. Sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa pumapasok na lang kami. Then, pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming ano noon, Your Honor. Sabi ni Guteza, 3 beses siyang naghatid ng pera sa bahay ni Romualdez. Pero kahit hindi raw siya basura duty, nalalaman niyang may hinahatid na pera kay Romualdez mula kay Ko dahil nababasa niya ang messages sa group chat ng mga security detail. Sa tansya ni Guteza, nasa 3 beses ito sa isang linggo. Pangkaraniwan dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita minsan, mayroong 48, may 50. Just after Darwin this morning, no? Anong status niya, sir? Gagawin niyo, sir? Ayun, madali hong i-qualify yun as state witness. Pero may evaluation pa rin. Okay. Siyempre, hindi sila part ng crime eh. Pero pag part ng crime, protected witness pa rin kasi they're still testifying for the case of the government. So we have the duty to protect them if they ask for our protection. Sir, si Guteza, hindi ba accessory sa crime dahil nag-deliver siya nung... Well, ano yun eh. Ang nangyari kasi dyan, you can say that, no? Pwede sabihin accessory, pero very, very minimal ang role niya sa actual crime, di ba? Kung accessory, that's more or less a very light penalty compared to the principals. Sa isang pahayag, iginiit ni Romualdez na hindi siya kailanman nakatanggap o nakinabang sa kickback sa anumang infrastructure project. Gawa-gawa lang anya ang testimonya ni Guteza. Pilit na pilit daw ang pag-uugnay sa kanya sa mga sinasabing kickback. Imposible daw ang sinasabi ni Guteza dahil ang tinukoy nitong pinagdalhan umano ng delivery noong December 2024, halos 1 taon na noong bakante dahil nire-renovate. Malinaw anyang politikal at produkto ng coaching o pagtuturo ang mga anyay pahayag na perjurious o kasinungalingan. Hindi raw niya ito palalampasin. Itinanggi rin niya ang alegasyon kahit kailan daw hindi siya tumanggap o kaya ay nag-authorize ng paghatid ng pera kaugnay ng flood control projects. Haharapin daw niya ang nag-aakusa sa tamang forum kung saan marirespeto ang kanyang karapatan sa ilalim ng konstitusyon. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Ko pero dati na niyang itinangging sangkot siya sa pangungumisyon sa flood control projects. Di pa rin malinaw kung nasaan na si Ko. Kinukumpirma pa raw ng Department of Justice kung totoong nasa Spain na siya. Yes, he's being tracked already. We're trying to track him and maraming tumutulong na tao. Initially, sir, can you confirm if nasa Spain ba talaga siya? Well, there's a boarding pass ba yun? Or there were flight details sent to us, but we have to validate. To be clear, sir, may ilbo ba siya? Meron siyang ilbo. Yes. 2 driver din ng DPWH Bulacan ang humarap sa komite ng Senado at sinabing naghahatid din sila ng mga maleta para kay Ko sa utos daw ni Engineer Bryce Hernandez. Pero hindi nila alam kung ano ang laman ng mga maleta. Totoo po ba na kayo po ay nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni or sa condo ni Congressman Saldico? Your Honor, bali ako po, 1 beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gaano karami po yon kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako yung deliver po ninyong pera? Your Honor, sa pagkakatanda ko po, mga nasa 6 to 8 na maleta po. Pero alam po ninyo na pera po laman ng maleta po na yon? Hindi po kinonfirm na pera, so wala po kaming idea. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yes, Connie, aabot sa 586 ang nanatiling stranded ngayong mga pasahero dito sa may Batangas Port, bunsod nga ng masamang panahon.
Iba nga sa mga pasahero mula pa nung Wednesday stranded dito sa lugar matapos itaas ang signal number 1 nung araw ding yon. Kaya sa mga upuan ng terminal natulog ang mga pasahero dito. Buti nilang anila at maraming stalls dito na makakainan. Bukod pa dyan ang libreng meals, courtesy ng Batangas Port at ng DSWD. Di rin naman problema kapag nag-lowbat ang mga cellphones pagkat may mga available na charging station sa loob ng terminal. Yun nga lang talaga daw nakabagot at syempre karamihan ay sabik ng makauwi sa kanilang lugar. Pero sa kabilang banda, naisip din ng ilan na maigi na raw na naririto sila at ligtas kaysa malagay sa alanganin kung ipipilit ang biyahe. Bukod sa mga stranded na pasahero, nasa 110 ding sasakyang dapat mabiyahe ang natenga dito sa Batangas Port. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Binaha ang ilang bahagi ng Pangasinan kasunod ng pag-apaw ng Marusay at Sinukalan River. Chris, kamusta ang mga residente? Connie, sa bayan pa lang ng Kalasyaw dito sa Pangasinan, mahigit 15,000 pamilya na ang binaha. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sa ilang barangay, lampas tao pa ang tubig. Itinaas na ng mga residente ang kanilang mga gamit para hindi masira. May ilang residenteng nilusong ang baha, pero may ilang gumamit na ng bangka. Dito naman sa Dagupan City, bumabaha rin dahil sa pag-apaw ng Pantal Sinukalan River. Daang-daang residente na rin ang pinalikas. Sa Mangalda naman, bumaha rin dahil naman sa pag-apaw ng Payas Creek. Ayon sa opisyal ng barangay, hindi sila madalas bahain noon, pero nakaapekto raw sa daloy ng tubig ang ginagawang tulay doon. Inaayos na ang pagdadaluyan ng tubig. Habang patay naman ang isang grade 11 student sa Plaridel, Bulacan nang malunod sa Angat River at kwento ng mga magulang ng biktima, pauwi na ang 16 anyos na lalaki kasama ang kanyang pinsan at 2 kaibigan. Dumaan sila sa ilog at doon siya tinangay ng malakas na agos ng tubig. Ligtas na nakatawid ang 3 niyang kasama at humingi sila agad ng tulong. 2 araw ang lumipas bago natagpuan ang kanyang katawan. Patay naman ang isang senior citizen na lalaki matapos mahulog mula sa tulay ang minamanehong tricycle sa Karanglan, Nueva Ecija. Hulikam ang insidenteng yan sa barangay General Luna nitong Martes, kasagsagan ng pananalasa ng nagdaang bagyong Nando. Kitang tumatawid ang tricycle sa binahang overflow bridge sa Sitio Dipaan hanggang sa mahulog ito. Nagsagawa ng search and rescue operation ang mga otoridad para sa 67 anyos na driver. Natagpuan kahapon ang bangkay niya na palutang-lutang sa sitio niya. Base sa investigasyon, pauwi na ang driver galing sa kanyang kaibigan nang mangyari ang aksidente. Itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na tumanggap ang kanyang opisina ng kickback sa flood control projects tulad ng sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sabi ni Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, humingi ng listahan ng flood control projects sa kanya si DepEd Undersecretary Tragiv Olivar noong 2024. Sabi raw ni Olivar kay Bernardo, 15% ang commitment sa opisina ni Bersamin. Giit ng Executive Secretary, wala yang katotohanan. Wala niyang kinalaman ng Office of the Executive Secretary sa mga alokasyon sa DPWH budget. Wala rin anyang anumang transaksyon ng kanyang tanggapan kay Bernardo o kay Olivar. Nauna na rin itinanggi ni Olivar ang mga paratang sa kanya ni Bernardo. Nagalit si DPWH Secretary Vince Dizon sa District Engineer ng Davao Occidental. Ang ininspeksyon kasi niyang flood control project doon, fully paid na kahit hindi pa talaga tapos. Balitang hatid ni Argel Relator ng GMA Regional TV. Kinagulat ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Independent Commission for Infrastructure Special Advisor ang dinatnan sa ininspeksyong flood control project sa Barangay Kulaman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Hindi pa rin kasi ito tapos kahit October 2022 pa idiniklarang tapos. Paniwala ni Dizon, dami ng mga diskaya ang nakontrata ng DPWH Davao Occidental District Engineering Office para sa proyekto.
Ang kasama ko yan, Rimando. Hindi ko Diskaya. Maganda yung maglokohan. Alam naman natin ang St. Timothy kay Diskaya, inamin na nga niya. Di ba? Huwag ka na magmangmangan sa akin. Natapos ang kontrata, yan nakikita nyo media. October 2022. Nagsimula February 2022. Ang mas ikinagalit ni Dizon, January 2023 pa, fully paid ang contract price na 96.5 million pesos sa contractor kahit di pa tapos ang proyekto. Hindi na ito itinanggi ni District Engineer Rodrigo Larete. Nagbayad ka kahit hindi talaga siya completed. Correct? Yun ang pagkakatotoo. Oo. Totoo. At least umaamin ka. Oo, yun totoo po. Okay. Yan ang sinasabi mo, kaya mo ginawa yon kasi? Due to the disbursement rate na hinahabol namin. Pero with the agreement na tatapusin ng kontraktor. Inusisa naman ni Magalong kung ano ang sinasabi ni engineer na tinrabaho umano. Ano yung nagawa nung 2022? Kwento mo. Ang nagawa ng 2022 is katupol. Ano yun? Ano yun? Ito. Yung mga poste na yan. Oo, yung mga poste na yan. 2022. Which is 1.5 ginawa yan. meters. Noong November, malapit na yung matapos kasi yun nila kulang. November 2022. November 2022. Bumaha. Nasira. Noong July, July naman 2022. Kasi hindi sila makapag-move. Nagkaroon sila ng problema sa quarry. Pero sa larawang ipinakita ng kapitan ng barangay, nakuha umano 3 linggo lang ang nakakaraan. Walang ginawang konstruksyon sa lugar. Ibig sabihin, nagsimula silang gumawa ulit just 2 weeks ago. Ano yung nakita nyo noong 2022? Ano nakita nyo? Explain nyo. Nag-clearing lang po sila dito, sir. Nagsiminto sa baba, tapos iniwan na po. Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito? Hindi mo ba sila iniisip? Iniisip ko rin po. Kasi bakit ka nagbayad ng hindi kami ng flood control eh. Hindi lang ho na kompleto eh. Ang masama, hindi kami gumawa. Gumawa po kami. God. Flood control ba yan? Flood control ba yan? Flood control ba yan? Tapos ba yan? 100 milyon ginastos nyo dyan? Binayaran nyo? Hindi tapos yan? Pinasusumitan ni Magalong lahat ng dokumento kaugnay ng proyekto sa CIDG Davao Occidental. Gusto ko rin maging honest sa'yo. Oo, ganun. Gusto mo maging honest ako sa'yo? Ano po? Papakulong kita. Wala naman po ako magagawa kung ganyan po. Minamadali na ng ICI ang pagtukoy kung sino pa ang mga sangkot sa naturang Ghost Flood Control Project para masampahan ng paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act, malversation of fund, falsification of documents, at violation sa procurement. Orgil Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang personalidad na sangkot sa manumalya umunong flood control projects ang itinuturing ng protected witnesses ng DOJ. At kaugnay niyan, kausapin natin si DOJ Undersecretary Jesse Andres. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali sa inyong lahat. Opo, ano po naging batayan ng DOJ para ituring na protected witnesses itong 5 personalidad na ito? At pagka sinabing protected witnesses, ano pong mai-entail nito? So siguro ipaliwanag muna natin, Rafi, kung ano ang difference ng isang protected witness at isang state witness. Opo. Kasi magkaiba pong bagay yan. Sa kasalukuyan po, meron tayong inadmit as protected witness. Ibig sabihin po niyan, dahil po sila ay nagbabahagi ng kanilang testimonya at na kaalaman at magtitistigo sila sa investigasyon, kailangan po nila ng proteksyon as to physical harm para po matuloy yung kanilang cooperation sa pagsisiwalat ng mga bagay na importante po sa investigasyon. Hindi po natin sila binibigyan ng any criminal immunity at this point in time dahil po ine-evaluate pa natin ang ebidensya na kanilang inilalahad. So as protected witnesses, ang karapatan lang po nila ay mag-cooperate sa amin at magbigay ng kanilang kaalaman na itetestigo nila sa topic ng investigasyon at yung physical protection lang. Ngunit binigay po nila yan, kaharap ang testimonya niya ng kanilang mga abogado at piniliwanag po namin na maaari pong gamitin ang kanilang testigo laban sa kanila. So yan po ang unang step na ating gagawin. Ano? Then opo. Pero meron po ba sa kanila posibleng maging state witness kalaunan? Oo, yun. Paliwanag ko naman na
Kasalukuyan din, lahat sila nag-a-apply na maging state witness. Kasama po dyan sina Henry Alcantara, sina Bryce Hernandez, sina Mendoza, ang mag-asawang Diskaya, at even po si Yusek Bernardo. Ngunit wala pa po kaming binibigyan ng status as state witness dahil po ang requirement namin, ilahad muna nila ang buong katotohanan, magtestigo sila at sabihin nila ang lahat ng kanilang nalalaman at kasama na rin yung kanilang obligasyon na magbalik ng mga pera, mga funds, mga proceeds na illegal nilang nakuha. So, ang batayan po para maging state witness kayo, 5 po yan. Una po, yung kaso ay grave felony at grave felony naman po ito. Pangalawa po, yung absolute necessity ng kanilang testimonya. Pangatlo, wala pong other direct evidence na makukuha maliban po sa kanilang babanggiting testimonya. At pang-apat, pang-lima po ay they do not appear to be the most guilty. So ayon po sa 5 batayan na yan, mag-i-evaluate po ang WPP committee at doon po tayo magdidesisyon. Pero sa kasalukuyan po, wala po ni isa sa kanila na pinayagan po natin maging state witness. All of them are just protected witnesses so that we can make sure they will fully cooperate with the investigation and the National Prosecution Service will have all the evidence necessary for us to have a good case build-up. Yun po ang ginagawa namin sa kasalukuyan case build-up. Okay, sige po, abangan po natin ang magiging resulta ng inyong evaluation. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Halik. Salamat din po. Si Justice Undersecretary Jessie Andres. Pamba ang latest for the weekend, mga mare at pare. Focus on positivity raw at maka-inspire ng mas marami pa si Sparkle star Shuvi Etrata. On the list, sa sunod-sunod na projects ni Shuvi ngayon ang horror film na Huwag Kang Titingin. Asa matatakutin herself, aminadong extra challenge ang pagganap niya rito. All praises at full support naman sa kanya ang TDH at co-star sa pelikula na si Anthony Constantino. Bumisita rin sa set ng movie sina GMA Network Senior Vice President and GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Sa kabila ng busy schedule, no plan on slowing down daw si Shuvi dahil hindi na lang daw ang pangarap ng pamilya ng Island Girl ang dala niya. Kasama na rin daw niya sa journey niya ang fans. I'm not alone. It's the dreams of my pangkat, of my fans, of my supporters. Hindi na po ako nag-iisa ngayon. Parang laban ko na po to para mapasaya din yung mga supporters ko, ka-inspire pa ng maraming tao. Umuulan na rin sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa bagyong Opong. May nakataas na storm surge warning sa mga lugar na malapit sa dagat, tulad po na lamang ng bahagi ng Rojas Boulevard sa Maynila. Babala ng Pag-asa, hanggang 2 metrong taas ng daluyong ang posibleng maranasan dyan. Sa EDSA naman, kapansin-pansin na tinupina ang mga billboard tulad dyan sa Santolan hanggang Cubao. Para po yan maiwasang matumba o mapinsala ang mga billboard ng malakas na hangin ngayong nasa signal number 2 ang Metro Manila. Kaugnay po sa bagyong Opong, alamin na natin ang kasalukuyang sitwasyon dyan sa Leyte. Kausapin po natin si Ruel Monteza, ang Admin Aide at Early Warning Officer ng Leyte PDRRMO. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po, ma'am, at sa lahat ng nanonood ng programa natin. Opo, ano ho ang update natin? Ano ho ang lagay ng panahon dyan? Sa ngayon po, ngayong oras na to, medyo nagpakita na yung araw. Pero pandalian lamang, pero wala na kaming ulan. Kagaya kagabi at saka kaninang madaling araw. Okay, at ilan po ang naitala ninyo na mga naapektuhang pamilya? In 12 municipalities, there are 490 families and 1,686 individual evacuees. I see. Pero yung mga ating kababayan ba nawalan ho ng tubig o kaya yung supply po ng kuryente nyo sa lugar, kamusta? Kagabi,
dalawang kooperatiba dito sa amin, yung Leco 2, Leco 3 at Leco 4 na wala ng power. Pero ngayon, na-restore na po lahat. Okay, at doon po sa mga nasa Lantaco, ano ho ba yung bayan, mga bayan na pinaka-apektado po ng bagyo? Lalo na yung mga binaha siguro, sir. Yung mayroon lang tayong anim na barangay na medyo apektado sa flood. I see. At gaano kataas o tumaas yung baha dyan? Knee level lang po. I see. Knee level. Pero sa ngayon po, humuhupa naman na o humupa na ang mga ito? Yung iba sa Baybay at sa Ormoc, hindi pa. Barangay sa Ormoc. Alright. Sige po't makikibalita po muli kami sa inyo at sana ho ay maging nasa mabuti kayong kalagayan lahat dyan. Thank you po sa inyong oras. Okay po. Yan po naman si Mr. Ruel Monteza, ang Admin Aid at Early Warning Officer ng Leyte PDRRMO. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nawasak ang isang tindahan sa Zamboanga del Sur matapos mabagsakan ng malaking puno. Sarah, may nasaktan ba? Rafi, hindi bababa sa 2 ang sugatan sa pagbagsak ng puno. Damay sa insidente ang mga nakaparadang motorsiklo sa loob ng tindahan sa Barangay Poblasyon sa Dumingag. Batay sa investigasyon, nangyari yan kasunod ng malakas na ulan at hangin na dulot ng habagat at bagyong Opong. Sa clearing operations, pinutol na rin ang 2 pang puno na posible rin umanong matumba. Sa National Highway naman sa Barangay Montela sa bayan ng Aurora, humambalang sa isang lane ng kalsada ang isang punong nabuwal dahil sa malakas na hangin at ulan. Nagsagawa na ng clearing operations ang mga otoridad. Isang puno rin ang nabuwal at humambalang sa bahagi ng kalsada sa Barangay Gapasan sa bayan ng Suminot. Walang naiulat na sugatan. Bagong season, bagong tournament format. Yan daw ang dapat abangan sa Season 101 ng National Collegiate Athletic Association o NCAA na magsisimula na sa Oktubre. Kilalanin din ang mga courtside reporters sa Sports Bites hatid ni Katrina Son. All set na ang lahat para sa NCAA Season 101 na magsisimula sa October 1. Sa media launch, pinida ng NCAA Management Committee members ang bago format para sa games. Dati kasi pagka sa elimination, naka 10 to 12 weeks, alam na eh. Hindi pa tapos, alam na kung sino yung papasok sa Final Four. So itong bagong format, ang hirap i-determine. It would really be consistency over complacency. So I hope that all the teams are really preparing for all the games because every game would count. Dapat din daw abangan ang pag-officiate sa mga games ngayong season. Ang mga team, puspusan ng pag-eensayo at paghahanda. Before, we were underdogs and now we got our chip on our shoulder. Challenge yun to do better from last year and to keep us going talaga. Kasabay ng opening ng NCAA Senior Basketball ang pagsisimula rin ng Juniors Basketball. It's a challenge for us to prepare. We need to really mas maging refine yung training namin. Ang courtside reporters ngayong season ay kombinasyon ng mga nagbabalik at mga bagong pangalan. Well-represented rin ang bawat batch simula nang i-cover ng GMA ang NCAA noong season 97. Returning courtside reporters sina Chantal Laude at Fatima Reyes. Patuloy ang NCAA journey ni Flodel Agua, Lysel Galpo at Christine San Agustin. New courtside reporters sina Aaron D., Tatiana Austria at Bianca Tagarda. Katrina Son nagbabalita para sa GMA Integrated News. Eto na po ang abiso sa mga motorista. Dagdag bawas ang inaasahang paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa kanilang 4-day trading, nakikitang may pagtaas ng halos 80 centavos per liter sa gasolina. Rollback naman na 5 centavos per liter ang inaasahan sa diesel at halos 40 centavos
per liter sa kerosene. Posible pang magbago po yan, depende sa kalakalan ngayong Biyernes. Ayon sa DOE, nakapagpapataas sa presyo ng geopolitical o yung geopolitical risk, bunsod po ng banta ng Amerika sa mga bansa sa Europa na tigilan ang pagbili ng enerhiya mula sa Russia. Nagpapababa naman sa presyo ang muling pag-export ng Iraq ng krudo patungong Turkey. Libo-libong pamilya ang inilikas sa probinsya ng Albay bunsod ng bagyong Opong. Ang live na sitwasyon doon sa ulat on the spot ni JP Soriano. JP? Rafi, bukod sa ilang puno na tumumba sa ilang bahagi ng bayan dito sa Ginubatan at sa isa pang bayan sa Mailigaw ay sa kabutihang palad, Rafi, wala namang mapaminsalang epekto ang bagyong Opong dito sa probinsya ng Albay. Gayunpaman, sinamantala pa rin ng mga otoridad sa Daraga, Albay, ang pagkakataong ito para putulin yung ilang sanga ng puno na nakalitaw na at nagbabantang mahulog para sakaling sumama na naman ang panahon, hindi na nga ito magdulot ng anumang problema. Sa pinakalatest na advisory mula sa Albay Public Safety and Emergency Management Office, wala pong naiulat na matinding pagbaha at pag-agos ng lahar. May ilang puno nga na naiulat na natumba, pero gayunman ay hanggang kagabi umaabot na sa mahigit 24,000 na individual o katumbas ng mahigit 8,000 pamilya ang inilikas na bahagi ng preemptive evacuation. Kabilang na po yung mga residenteng nakatira sa Barangay Mabinit sa Legazpi City na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Mayon Volcano, pero wala nga pong nangyaring anumang pinangangambahan na banta ng lahar. Bitbit nila yung kanilang mga gamit, pati na rin yung ilang damit. Ayon sa ilang residente, bukod nga sa malakas na hangin na pangamba nila, yung baka nga wag naman sana pag lumakas ang ulan ay umapa o magkaroon ng lahar. Wala pa rin pong pasok sa Albay, dito sa probinsya ng Albay, kahit po tumila ang ulan at bahagyang nakikita natin gumaganda ang panahon, aabot po sa 136 rolling cargos ang stranded sa Pio Duran Port, sa Pio Duran Albay, dahil hindi pa rin makabiyahe dahil para matiyak na wala nga pong anumang sakunang magaganap dahil nga nasa Pilipinas pa rin ang bagyong Opong. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Rafi. Maraming salamat, JP Soriano. Mas pinaagang time slot pero tuloy pa rin sa paghahatid ng exciting adventures ang ating favorite biyahero. Ang next destination, tiyak na mabibighani ka ngani. Heto ang patikim ng biyahe ni Drew. Makakasama natin si Ashley Rivera, aka Petra Mahalimuyak, dito sa Sarangani, Biyaheros. Narito siya sa mundo ng mga tao. Para mag-enjoy kasama natin, Biyaheros. Pakita mo kung sino ka. Oh, yan. Yan! Ay. Wow! Ay. Oh, yan, lakas ha! Dito sa Sarangani, hindi mapapaaray ang bulsa. Sa halagang 10 piso, may kanin at ulam ka na. Saan ka pa? Hap. Ready? Masarap naman na ito. Mahilig pa nga eh. So yung malaking bagay na mainit yung kanin, no? Matatagpuan daw sa Sarangani ang pinakamalinis na ilog sa buong Mindanao. Yan ang Bangi River. Hindi lang natin basta pupuntahan ang ilog na ito. Dahil magpapadulas tayo rito. First time ko. And I'm sure this won't be the last. Ang saya ko. Sobrang nag-enjoy ako as in. Ready na ba kayong mabighani ng Sarangani? Hingi po tayo ng update sa lagay ng panahon at kinaroroonan ng bagyong Opong. Kausapin po natin si Benison Estareja, ang weather specialist mula sa Pag-asa. Maulang araw, Mr. Benison. Yes po, maulang araw, Miss Connie. Ano po ang pinakahuling update na natin tungkol sa bagyong Opong? Nasaan na po ito ngayon? Sa ngayon po, nasa coastal waters na po ng Ferrol sa Romblon ang sentro nitong si Severe Tropical Storm Opong. Taglay pa rin ang hangin ng 110 km per hour malapit sa gitna at may pagbukso hanggang 150 km per hour na po. At kumikilos pa kanluran or westward
at 35 kilometers per hour. So bahagya itong bumibilis sa ngayon. Nagkaroon tayo ng landfall dito po sa may Eastern Samar kagabi, and then kaninang madaling araw sa may Masbate. Afterwards, a few hours ago actually dito lamang sa may Romblon, at sa mga susunod na oras papunta na po ito ng Mindoro Island. Okay, so 3 ang beses na pag-landfall po nito, tama? Bali po 3 nakaapat. probinsya, tapos 2 beses po sa may Masbate at 2 sa Romblon. Ayun, okay. At ano po Lima yung po. mga lugar na kasalukuyang nasa ilalim ng storm signal warning sa mga susunod na oras? Base po sa ating latest bulletin, signal number 3 sa Batangas, Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Gayun din sa northern portion of Aklan at Caluya Island. Signal number 2 naman sa southern Zambales, Bataan, southern Pampangas, southern Bulacan, Metro Manila nakataas pa rin po ang signal number 2. Gayun din sa Rizal, Cavite, buong Laguna, southern Quezon signal number 2, southern Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Calamian Islands, and Puyo Islands. Signal number 2 rin sa northern Antique, rest of Aklan, northern Iloilo, maging sa northern Negros Occidental, extreme northern Cebu, kabilang ang Bantayan Islands, extreme western portion ng northern Samar, at extreme western portion ng Samar. At signal number 1 naman po, dito sa Pangasinan, rest of Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, southern portion of Aurora, natitirang bahagi ng Pampanga at ng Bulacan, maging dito rin po sa natitirang bahagi ng Quezon, Camarines Norte, rest of Camarines Sur, Catanduanes, northern portion ng Palawan, rest of Antique, rest of Iloilo and Guimaras, signal number 1, maging sa central portion of Negros Occidental, hilagang bahagi ng Negros Oriental, northern and central Cebu, northern Bohol, rest of northern Samar, rest of Samar, eastern Samar, signal number 1 na lamang, maging sa Biliran, Leyte and southern Leyte. I see. At ito ho, meron ba bang posibilidad na lumakas pa ang bagyo? Base po sa ating pinakahuling track, within the next 24 hours, posibleng manatili pa rin ito as a severe tropical storm. So most likely po nasa 100 to 110 kilometers per hour pa rin ito during its passage dito sa Mindoro Island hanggang makarating po ng West Philippine Sea. So paglabas niya ng PAR, bukas ng umaga or tanghali, doon pa lamang siya magsisimulang lumakas ulit as a typhoon. I see. Pero meron din ho tayo nababalitaan kanina umaga na between 4 p.m. mamaya hanggang 8 p.m. daw ay inaasahang maaring lumakas ang ulan sa iba't ibang bahagi po ng bansa, lalo na dito sa Metro Manila. Ganyan pa rin po ba ang ating prediction? Yes po, base po dun sa ating huling assessment, mamayang hapon pinakamalapit ang sentro nitong si Bagyong Opong dito po sa Metro Manila. Ito yung time kung saan nasa Mindoro Island po itong bagyo. So for Metro Manila, we're expecting pa rin naman halos consistent po yung mga light to moderate with attack natin. Gayun din sa mga kalapit na lugar dito sa Central Luzon and Calabarzon. But dun sa may parting Mindoro, binabalaan na po natin sila dahil dun pa lamang papunta yung pinakamalalakas na hangin at ulan sa mga susunod na oras. Sabi niyo po kanina ay bukas maaring umalis na po ito sa ating bansa, tanghali or umaga. Sa mga susunod na oras o araw po pala, ano ho ba ang ating aasahan? Pagkaalis nitong bagyo, sabi niyo maaring lumakas pa ito bago tuluyang makaalis Yes po, kahit pa sabihin natin na lumalakas ito habang nasa West Philippine Sea, lumalayo naman po siya. So we're expecting that most of Saturday and Sunday ay fair weather conditions naman po ang iiral sa malaking bahagi ng bansa. And possibly hanggang sa katapusan po ng Setyembre ay wala naman tayong panibagong susunod na bagyo sa loob ng ating PAR. However, meron po tayong minomonitor ng cloud clusters sa ngayon. Kung mapapansin po nila, doon sa rightmost side sa labas ng PAR, meron dyan cloud clusters. Hindi natin nirule out na may mabuo dyan na low pressure area at sa mga unang araw ng Oktubre, posible po itong maka-apekto dito sa may silangang parte ng bansa. Marami pong salamat sa inyo pong oras. Yan po naman si Mr. Benison Estareja, ang weather specialist ng Pag-asa. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Metro Manila dahil sa bagyong Opong. Sa Las Piñas, minomonitor ang mga kalsadang madalas bahain. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, malakas na ulan ang naranasan dito sa Las Piñas kanina, kaya mga pulis maagang nagbantay sa bahaging ito ng Zapote Road. Wala na halos makita sa daanan kanina sa bahagi ito ng Skyway sa Parañaque sa lakas ng ulan dakong 10:00 ng umaga. Kaya ang bahagi ito ng Bacoor sa Las Piñas, gutter deep na ang baha.
Buti na lang, Rafi, at agad tumigil ang ulan kaya hindi na binaha ang Zapote Road. Nakadalasang binabaha tuwing masama ang panahon o di kaya ay may bagyo. Kaya ang ilang miyembro ng Las Piñas Police maagang nagbantay dito mismo sa ating kinaroroonan para mabilis na nilang mamonitor ang sitwasyon dito. So far, Rafi, sa mga oras na ito, ambon na lamang ang ating nararanasan. Pero gayon pa man, patuloy pa rin na nagbabantay dito ang mga pulis kung sakali naman daw na magkaroon ng malakas sa pag-ulan. Dahil ito nga usually, Rafi, ang ating kinaroroonan ngayon, ito yung unang-unang binabaha dito sa Las Piñas. At sabi nga ng mga pulis, kapag binaha itong Zapote Road, automatic tumataas na rin ang tubig sa ilang pang lugar dito sa syudad. Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Dahil nasa signal number 2 at madalas problema po ang baha sa Bulacan, lumikas na ang ilang residente sa bayan ng Obando. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, nandito ako ngayon sa Obando Stadium kung saan inilikas ang mga residente rito. No? Ginawang evacuation center ito para sa mga inilikas ng mga residente ng Obando, Bulacan bilang paghahanda sa bagyong Opong. Kasunod nga ng pagbuhos ng malakas na ulan kahapon, nagsagawa na ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan sa mga residente sa barangay Salambao alas 3 kahapon. Ito kasi ang barangay sa may coastal area na katabing-katabi lang ng Manila Bay, kaya lubha raw delikado kung mananatili ang mga residente roon oras na humagupit na rito ang bagyong Opong. Pero dahil preemptive evacuation pa lang, sa ngayon ay nasa 68 na pamilya o 241 na individual pa lang ang naririto. Dito may kanya-kanyang modular tent ang mga pamilya para komportable silang makapanatili habang binabayo ng ulan at malakas na hangin ang kanilang lugar. Nakaabang naman ang MDRRMC sa iba pang barangay kung saan kailangan din palikasin ang mga residente. Ang mga residente sinabing nadala na raw sila sa mga nakaraang bagyo kaya di na sila magsasawalang bahala kahit di pa ganoon kalakas sa ngayon ang ulan at di pa naman binabaha. Nakakatakot po, gawa po kasi na malakas po yung hangin. Ang bahay po namin gawa sa mga light materials lang, madali pong masira, madali pong mawasak po ng hangin. Kaya po lumikas po kami. Connie, siniguro naman ni Mayor Ding Valeda na naririto ngayon na may sapat na pagkain para sa mga evacuees. Meron ding doktor at nariyan din ang Bureau of Fire Protection para magbigay ng assistance sa mga evacuees dito. Yan muna ang pinakasariang sitwasyon mula pa rin dito sa Obando, Bulacan. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Nahulugan ng kisam ang ilang evacuees na nananatili sa isang simbahan sa Butuan na Masbate sa kasagsagan ng panalalansang bagyong Opong. Halos nawala ng kisame ang Parish of Immaculate Conception matapos itong bumagsak. Ang ilang evacuees kanya-kanyang salba ng mga gamit. Nagliparan din ang mga bubong mula sa ilang parte ng simbahan dahil sa malakas na hangin. Inaalam pa ang bilang ng mga sugatan. Binahari na ilang lugar sa Calbayog, Samar dahil sa epekto ng bagyong Opong. Sa ilang kuha ni Youth Cooper Gerald Montes Claros, nalubog sa baha ang ilang bahay sa barangay San Policarpio, pati na ang isang paaralan kasunod ng naranasang pag-ulan. Nagkasakit na po ang ilang residenteng lumika sa Bogo, Cebu. Ayon sa City Health Officer, nagkakaubo at sipuna ang ilan sa kanila. May lagnat na rin daw ang iba, partikular na yung mga bata. Namahagi naman ang gamot sa kanila ang lokal na pamahalaan. Ang ilang lumikas, bumalik na sa kanilang mga bahay kaninang umaga. Sa pantala ng Danao City, kanselado na rin ang ilang biyahe. Kaya ang mga stranded na pasahero, nananatili rin muna sa evacuation center doon. Nakiisa ang Kapuso Star sa GMA Kapuso Foundation para matulungan ang mga kababayan nating apektado ng bagyo. Tumutulong sa pag-repack ng relief goods sa Kapuso Foundation si sparkle artist Ralph Miaco. Kasama niya ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines. Sa mga nais maging kabahagi sa pagtulong, maaaring magdeposito ng donasyon sa bank accounts ng GMA Kapuso Foundation o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, at Metrobank Credit Card. Ang inyong donasyon po ay 100% tax deductible.
Mahigit 20 bahay na sa Northern Samar ang nasira dahil sa bagyong Opong. At may ulat on the spot si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Rafi, dahil sa lakas ng hangin na dala ng bagyong Opong, ayon sa PDRMO head ng Northern Samar, na 20 kabahayan ang nasira sa 3 bayan ng Northern Samar. Malakas ang pagbayo ng hangin na dala ng bagyong Opong na bumabaybay sa gitna ng mga bayan ng Northern Samar bago ito tumawid sa Luzon area. At dahil sa dala nitong lakas na hangin, ayon kay Josh Ichano, Northern Samar PDRMO head, na mahigit sa 20 bahay ang totally damaged sa 3 bayan. Ang mga bahay ay gawa sa light materials. Kinoconsolidate pa ng Northern Samar PDRRMO ang totally damaged talaga ng mga bahay na nasira ng bagyo. Pasalamat na lang nila na walang naitalang namatay, injured o missing. May mga puno ding napatumba ng bagyo, tulad na lang nitong 60-year-old na puno ng kaimito sa barangay Makiwalo sa bayan ng Mondragon. Nadaganan at nasira nito ang isang makina na gamit sa isang lechon business. Pasalamat na lang nila din na hindi ito napatumba o hindi ito natumba sa kanilang bahay. Natumba rin ang ilang maliliit na puno sa May Bonifacio Street sa bayan ng Katarman. Tumamba din kaninang umaga ang maraming sangang naputol at nagkalat na mga dahon sa daan. Kaya naman puspusan sa paglilinis ang mga kawani sa government agencies. Dahil sa lakas ng hangin, apektado din ang supply ng kuryente sa Samar Island. Nakaranas ng power interruption sa ilang lugar tulad na lang dito sa bayan ng Katarman. Kaya generator set ang gamit ng halos lahat ng business establishment rito sa Katarman. Rafi, ayon kay Northern Samar PDRMO head na paliwanag ng NGCP na nagsasagawa lang sila ng preemptive maintenance upang malaman kung may posible bang hazard o impact ang hazard na dala ng bagyong si Opong. Samantala, pangako naman ng NGCP na sa loob ng araw na ito may babalik ang kuryente. Dahil sa power interruption, may problema din sa network, sa signal ng network ng mga cellular phones dito sa Northern Samar. Rafi? Maraming salamat, Fe Marie Dumabok. Ingat po tayo sa masamang panahon. Ito po ang Balitang Hali at bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas.